Magandang gabi pong muli sa inyo lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ang ating matutunghayan ngayong gabi. Ang inyong mga shoutout, huwag ninyong kalilimutang ilagay sa ating comment section, maging ang inyong mga opinion at ang inyong mga comments. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Jessamine. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang isang medical technologist sa isang ospital dito sa Maynila. Maayos naman ang buhay ko. Payapa at malayo sa ingay ng kolehiyo. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, may mga sandali pa rin na kapag nakakakita ako ng mga taong nanguhula sa Quiapo o kahit sa social media, bigla ko naaalala ang lahat ng pinagdaanan ko. Kaistorya, lumaki ako sa isang pamilya na ang sentro ng buhay ay ang pananampalataya. Hindi kami yung tipong sobrang relihiyoso na kailangan laging nasa simbahan. Pero siksik kami sa paniniwala sa Diyos. Ang pinaka-impluwensya sa akin ay ang aking lola. Si Lola, hindi ko makakalimutan ang palagi niyang sinasabi sa akin. Jessamine Apo, ang tadhana mo ay wala sa guhit ng iyong palad. Ang buhay ay nasa kamay ng Panginoon at bunga ng bawat desisyon na gagawin mo. Tuwing linggo ay wala kaming mintis. Sabay-sabay kami nagsisimba at pagkatapos ay may salo-salo sa bahay. Nagdarasal muna kami bago kumain. Pasasalamat sa mga biyayang natatanggap namin sa buong linggo. Sa ganitong kapaligiran ako lumaki. Kaya naman naging matatag ang pananampalataya ko. Malayo ako sa mga pamahiin. Yung mga bawal magwalis sa gabi o yung mga kailangan magsuot ng pulang damit kapag may patay. Para sa akin, hanggat nagtitiwala ka sa Kanya, wala kang dapat ikatakot. Pangarap ko talaga maging doktor kaistorya. Gusto ko makatulong sa mga taong walang kakayahang magpagamot. Layunin yun na palaging ipinagdarasal ng aking pamilya. Lalo na ni nanay at tatay. Masayahin akong tao, puno ng pag-asa sa hinaharap at naniniwala ako na sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, mararating ko ang aking pangarap. Wala sa isip ko na may mga bagay na pwedeng gumulo sa planong iyon. Kaistorya, naaalala ko na excited ako ng unang araw ng klase ko sa college noon. Yung feeling na bagong uniform, bagong notebook at bagong environment. Pero dahil sa sobrang haba ng pila sa enrollment noong mga nakaraang mga araw, medyo naging magulo ang schedule ko. Kaya nung unang araw ay late na ako nakarating sa aking unang subject. Isang minor subject lang naman. Pagpasok ko sa classroom, medyo nahiya pa ako dahil nakita ko na ang mga kaklase ko ay busy sa pagsusulat at nagpapasa na ng papel sa harap. Ang teacher namin noon ay si Ma'am de la Cruz. Akala ko'y attendance lamang iyon o kaya naman yung typical na introduce yourself sa papel. Kaya't nagmadali akong kumuha ng isang pirasong papel sa bag ko para makapagpasa rin ako at hindi ako maging absent sa record. Tinanong ko ang aking katabi. Pangalan lang bang susulat? Pero laking gulat ko nang pigilan niya ang kamay ko. Ang sabi niya sa akin, mamaya na Jessamine, hinuhulaan tayo ni Ma'am base sa penmanship natin. Nagtaka ako noon. Penmanship? Huhulaan? Parang ang weird naman noon para sa isang college professor. Namangha ang buong klase kaistorya. Nakaupo lamang ako sa likod at pinapanood ko ang mga kaklase ko na isa-isang tinatawag sa harap. Tama ang lahat ng sinasabi ni Ma'am de la Cruz tungkol sa kanilang ugali. Mayroon nga siyang sinabihan na,
Ikaw matigas ang ulo mo pero malambot ang iyong puso. At ang isa pa ay kanyang sinabihan din ng may lihim kang galit sa tatay mo. Nakita ko kung paano magbago ang ekspresyon ng mga kaklase ko. May mga naiyak at may mga nagulat at may mga napatulala na lamang. Kahit na first meeting pa lang namin, tila kilalang kilala na niya ang bawat isa sa amin. Nakakilabot yung detalye na binibitawan niya. May ilang kaklase ako na hindi niya sinasabi publicly ang hula. Ipatatawag na lamang daw niya ng palihim sa may table niya pagkatapos ng klase. Ang sabi ng mga nakarinig, private matters daw iyon. Mga problemang pampamilya o mga bagay na hindi pwedeng malaman ng buong klase. Pagkatapos ng hulaan, tinitigan ako ni Ma'am de la Cruz. Napakatalim ng kanyang tingin kay istorya na para bang binabasa niya ang buong pagkatao ko kahit hindi pa ako nakakapagsalita. Hiningi niya ang papel ko para sa attendance. Ibinigay ko naman pero mabilis kong sinabi sa kanya, "Ma'am, attendance lang po ito ha. Ayaw ko magpahula." Sinabi ko iyon sa magalang na paraan pero may paninindigan dahil alam ko ang paniniwala namin sa bahay. Hindi niya ako pinilit ng araw na iyon. Kinuha niya ang papel ko. Inilista ang pangalan ko pero napansin ko na iba ang titig niya sa akin sa buong semester. Tuwing magtatama ang aming mga mata habang nagle-lecture siya, tila ba may gusto siyang sabihin na hindi niya mailabas. Yung tingin na parang naaawa sa akin o parang may nakikita siyang panganib na hindi ko alam. Madalas siyang lumapit sa upuan ko bago magsimula ang klase. Tapos, bubulungan niya ako. "Jessamine, ayaw mo ba talaga magpahula? Baka magsisi ka sa huli. May kailangan ka pa namang malaman." Palagi akong tumatanggi. Sinasabi ko na lang na sapat na sa akin na magtiwala sa Diyos at sa sarili kong pagsisikap. Akala ko nung unay sinusubukan lamang niya ang pasensya ko o baka gusto lamang niyang ipakita na magaling siya. Pero habang lumilipas sa mga buwan, nagulat ang batch namin kay istorya. Nagkakatotoo ang mga hula ni Ma'am sa mga kaklase ko. Iba nga sinabihan niya ng private session na maaga mag-aasawa, biglang nawala sa klase dahil nabuntis. Yung sinabihan niyang magda-drop, biglang nagkaroon ng problema sa financial at tumigil sa pag-aaral. Ang daming masasamang balita na naging totoo. Doon na ako nagsimulang kabahan. Bakit ba parang alam niya ang lahat? Bakit parang nakasulat na ang buhay namin sa mga papel na ipinasa namin sa kanya? Kay istorya, isang tanghali habang break time namin, biglang nabulabog ang buong classroom. Ang isa naming kaklase na si Rina ay umiiyak dahil nawawala ang kanyang cellphone. Bago raw siya lumabas para bumili ng sandwich, iniwan lamang niya iyon sa loob ng kanyang bag sa ilalim ng desk. Pero pagbalik niya, wala na ang unit. Nagkagulo ang lahat. Nagbintangan ang mga magkakatabi. Hinalughog ang mga bulsa pero walang gustong umamin. Halos kalahating oras na kami nagtuturuan hanggang sa pumasok na si Ma'am de la Cruz para sa aming klase. Nang malaman ni Mama nangyari, hindi siya nagalit o sumigaw. Kalmado lamang siyang naglakad sa gitna ng mga aisle. Ang sabi niya, "Huwag na kayong mag-ingay. Malalaman natin kung nasaan yan." Inutusan niya kaming lahat na ilabas ang aming mga bag at ilagay sa ibabaw ng desk. Pinanood namin siya habang dahan-dahan siyang naglalakad. Ang ginagawa niya, idinadaan niya ang kanyang mga palad sa ibabaw ng bawat bag. Hindi niya ito binubuksan para bang kinakapa lamang niya ang hangin sa itaas ng mga gamit namin. Pagdating niya sa isang bag sa bandang gitna, bigla siyang huminto. Para bang may kuryenteng tumama sa kanya dahil napaatras siya ng konti at itinuro ang bag ng isang tahimik naming kaklase.
Nandito ang hinahanap nyo. Ang sabi ni ma'am nang walang pag-aalinlangan. At nang buksan na ang bag na iyon, laking gulat ng lahat dahil naroon nga ang cellphone ni Rina sa ilalim ng mga notebook. Doon na talaga niyanig ang paninindigan ko kay istorya. Ang sabi ko sa aking sarili, hindi na ito coincidence lamang. May kakaibang kakayahan talaga ang teacher naming ito. Patapos na ang semester noon at huling 2 meetings na lamang namin kay Ma'am de la Cruz bago ang finals. Sa gitna ng saya ng iba dahil malapit na ang bakasyon, napansin kong matamlay ang matalik kong kaibigan na si Mag. Si Mag yung tipong lagi maingay, laging tumatawa. Pero ng araw na iyon, para bang pasan niya ang buong mundo. Bilang kaibigan, hindi ko siya tinigilan hanggang sa magsabi siya sa akin. Nambababae raw ang kanyang tatay. Malakas ang hinala niya dahil nakakakita siya ng mga kakaibang message sa phone ng kanyang ama at madalas itong umuwi na madaling araw na amoy alak at babae. Sa aming magkakaibigan pa lamang niya na isusuka ang bigat ng kanyang nararamdaman dahil natatakot siyang malaman ng nanay niya at maghiwalay ang mga ito. Habang nag-uusap kami sa gilid ng koridor at pilit namin siyang pinapalakas ang loob, hindi namin napansin na papalapit na pala sa amin si Ma'am de la Cruz. Biglang huminto si Ma'am sa tapat namin. Tinitigan niya si Mag ng diretso sa kanyang mga mata. Yung titig na parang tagos hanggang sa likod ng bungo. Doon na niya binitawan ang mga salitang nagpatahimik sa aming lahat. Totoo yung hinala mo. Huwag mo nang itanggi sa iyong sarili. Ang sabi pa ni Ma'am de la Cruz ng napakaseryoso. Napatingin kami sa isa't isa ni Mag. Nagulat kami dahil wala namang kaming ibang sinabihan tungkol sa problema ng kanyang pamilya. Lalo akong kinabahan ng idugtong pa ni Ma'am. Tungkol ito sa tatay mo, hindi ba? May kasama siyang iba. Mabilis sa tumango si Mag at doon na siya napahagulgol. Iyak siya ng iyak sa balikat ko dahil ang kumpirmasyon na nanggaling kay Ma'am ay parang saksak sa kanyang puso. Namangha ako sa bilis at tumpak na abilidad ni Ma'am. Paano niyang nalaman? Hindi naman siya nakatira malapit sa amin. Doon na tuluyang gumuho ang pader na itinayo ko laban sa panghuhula. Naisip ko, siguro nga'y alam niya talaga ang mangyayari sa hinaharap. Nang matapos ang klase ng araw na iyon, habang nag-aayos ako ng gamit, muling lumapit sa akin si Ma'am de la Cruz. Alam niya na niyanig ang paniniwala ko. Oh, Jessamine, ayaw mo pa rin ba? Kita mo na mga nangyayari sa mga kaklase mo? Lahat ng sinabi ko, nagkatotoo. Ang hamon pa niya sa akin. Sa pagkakataong ito ay dahan-dahan akong tumango. Sabi ko sa aking sarili, wala namang mawawala kung susubukan ko. Kuryosidad lang naman ito at baka makatulong pa para makaiwas ako sa anumang masamang mangyayari. Hinawakan ni Ma'am ang kamay ko. Pero imbes na tingnan ang mga guhit sa aking palad, sa aking mga mata siya tumingin ng diretsyo. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng kanyang kamay. Hindi lamang basta lamig ng panahon, kung hindi yung lamig na parang galing sa isang bagay na walang buhay. Naramdaman ko ang bigat ng paligid. Para bang kumonti ang hangin sa loob ng classroom at kaming dalawa lamang ang naroroon. Umiling-iling si Ma'am de la Cruz pagkatapos ng ilang segundo ng pagtitig sa akin. Ang mukha niya na kanina ay seryoso lamang, ngayon ay parang may halong awa na hindi ko maintindihan. Ang sumunod niyang sinabi ay bumasag sa lahat ng pangarap na inaalagaan ko mula pa nung bata ako. Hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral, Neng. Mabubuntis ka ng maaga. Ang sabi niya sa isang boses na napakalamig at para bang walang emosyon. Nabigla ako. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Imposible yan, Ma'am. May pangarap akong tao.
Magdodoktor ako. Hindi ako papayag na mangyari yun. Ang sagot ko pa habang nanginginig ang boses ko. Ngumiti lamang siya ng tipid. Yung ngiti na tila ba sinasabi niyang wala akong magagawa dahil iyon na ang nakasulat. Idinugtong pa niya ang isang bagay na lalong nagpatakot sa akin. Magkakasakit ka. Malubhang sakit. Ang bulong pa niya habang nakatitig sa mga mata ko. Mabilis kong binawi ang aking kamay mula sa pagkakahawak ni Ma'am de la Cruz. Naramdaman ko na kung hindi ko pa binawi iyon, baka may nasabi pa siyang mas malala. Baka sabihin na niya ang eksaktong oras o araw ng kamatayan ko. Dahil yung tono ng kanyang boses, yung pagkakasabi niya na magkakasakit ako na malubha, para kasing iyon ang kanyang ipinupunto. Na hindi na ako aabot sa graduation dahil kukunin na ako ng sakit o kaya na may mabubuntis ako at masisira ang buhay ko. Sinubukan ko talagang huwag magpa-apekto. Pag-uwi ko ay pilit kong ibinabalik sa isip ko ang mga turo ni Lola na ang Diyos lamang ang may hawak ng bukas. Pero mahirap kay istorya. Sa tuwing naiisip ko na nagkakatotoo ang lahat ng hula ni Ma'am sa mga kaklase ko, mula sa nawawalang cellphone hanggang sa sekreto ng pamilya ni Mag, sobrang natatakot ako. Ang dati kong masayahing disposisyon, yung lagi nakangiti at palakaibigan, napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Naging tahimik ako at laging tulala. Iniisip kung kailan magsisimula magkatotoo ang sumpa niya sa akin. Inopen ko ang nalaman ko sa aking ate. Nag-iyakan kaming dalawa sa kwarto habang ikinikwento ko ang detalye ng sinabi ni Ma'am. Napagkasunduan naming huwag na huwag itong sasabihin sa aming mama na nasa abroad. Ayaw namin mag-alala si Mama dahil alam naming mahirap ang sitwasyon niya doon. Malayo sa amin at mag-isang nagtatrabaho para sa kinabukasan naming magkakapatid. Akala namin ay sapat na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Pero ang tadhana, may ibang plano. Lumipas ang isang linggo matapos magsimula ang aming second semester. Gabi na noon at seryoso ako nag-aaral para sa isang quiz nang biglang tumunog ang telepono. Ang tumatawag ay si Mama. Pagkasagot ko pa lamang, naramdaman ko na agad na may mali. Umiiyak si Mama at halos hysterical na siya at hindi magkaintindihan ng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Mabilis na kinabahan ang buong pagkatao ko. Sinabi ni Mama na habang naglalakad siya sa mall doon sa ibang bansa, meron daw isang matanda. Isang dayuhang manghuhula ang bigla na lamang siyang hinila at hinulaan. Hindi naman daw nagpapahula si Mama pero sadyang mapilit ito. Ang hula nito, 2 na lamang daw ang anak ni Mama. Totoo naman kay istorya. 3 kaming magkakapatid. Kaya nung marinig daw iyon ni Mama ay mabilis siyang nanalangin at tinawagan agad kami para i-check kung may masama bang nangyari sa isa sa amin. Umiiyak na rin ako noon habang pinapakinggan ang takot sa boses ng aking ina. Ilang libong kilometro ang layo niya pero ang kilabot ay abot hanggang sa amin. Ayaw ko sanang mas lalo mag-alala si Mama pero dahil sa tindi ng kaba at dahil na rin sa coincidence na ito, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinabi ko na rin sa kanya ang hula sa akin ni Ma'am de la Cruz tungkol sa sakit at sa pagbubuntis. Mas lalong humagulgol si Mama nang malaman ang tungkol sa malubhang sakit. Bakit mo itinago sa akin, Jessamine? Bakit hindi niyo agad sinabi? Ang tanong ni Mama habang humihigbi. Wala akong naisagot kung hindi ang pag-iyak din. 2 magkaibang manghuhula, nasa magkabilang panig ng mundo at hindi kailanman nagkita pero pareho silang nagpahiwatig na may mangyayaring masama sa akin at baka mawala ako ng maaga. Ang gabing iyon ay napuno ng tangis at panalangin sa magkabilang panig ng telepono. Walang katiyakan kung ano ang naghihintay pero alam namin kailangan namin kumilos para mapanatag kami.
Kinabukasan ay agad na nagpadala si mama ng pera para ipa-check up ako ng husto. Sinamahan ako ng ate ko sa pinakamalaking ospital sa bayan. Physical exam, x-ray, laboratory tests. Lahat ng posibleng test na pwedeng gawin ay ginawa sa akin. Gusto namin makasiguro kung may sakit ba talaga ako o kung may nagsisimula ng tumubo sa loob ng katawan ko. Sa awa ng Diyos, nang lumabas sa mga resulta pagkalipas ang ilang araw, wala namang nakitang malubhang sakit sa akin. Normal ang lahat, bukod sa malabo kong mata na madalas pagmula ng matinding sakit ng ulo. Ang sabi ng doktor, kailangan ko lamang daw magsuot ng tamang grado ng salamin. Medyo gumaan ang loob ko nang marinig iyon, pero nananatili pa rin ang kaba sa puso ko. Inisip ko na baka nga nagtsatsamba lamang ang mga hula at baka tinatakot lamang ako ni Ma'am de la Cruz para mapatunayan niyang magaling siya. Naisip ko na ang tunay na tadhana ay nasa kamay pa rin ng Panginoon. Pero alam mo yon kay istorya, tuwing sakasakit ang ulo ko dahil sa pagod ng mata sa pag-aaral, bigla kong maaalala ang sumpa ni Ma'am. Sumasagi agad ito sa isip ko. Ito na ba yun? Magsisimula na ba ang malubhang sakit ko? Mahirap tanggalin ang laso na itinanim nila sa utak ko. Lumipas ang panahon, naging second year college na ako. Sa pagpasok ko ng bagong school year, nalaman ko na wala na si Ma'am de la Cruz sa aming universidad. Ang sabi-sabi ng ibang faculty, tinanggal daw siya ng may-ari ng school. Ang pamilya kasi na may-ari ay debotong Katoliko at nung makarating sa kanila ang balita tungkol sa ginagawang paghuhula ni Ma'am sa loob ng classroom, hindi nila ito nagustuhan. Labag daw ito sa aral ng school at sa kanilang relihiyon. Nakaramdam ako ng isang napakalaking ginhawa kay istorya. Para bang nabunutan ako ng tinik dahil hindi ko na kailangan makita ang matatalim na titig ng teacher kong iyon na muntik nang sumira sa focus ko sa aking pag-aaral. Nagsimula akong bumalik sa dati kong sarili. Masayahin, aktibo sa mga klase at puno ulit ng pag-asa. Inisip ko na tapos na ang lahat, na isa lamang itong masamang panaginip nung first year ako. Subalit ang ginhawang iyon ay pansamantala lamang pala. Nung kalagitnaan na ng aking second year, napansin ko ang isang bagay na unti-unting nagbabago sa akin. Mula sa 62 kilos na timbang ko, bigla akong bumagsak sa 47 kilos. Nagmukha akong butot balat at palagi ako nagiging sakitin. Ang dating masiglang Jessamine ay unti-unting tumatamlay at doon ko na naitanong ulit sa aking sarili. Nagkakatotoo na nga ba ang sinabi ng hula? Kung dati ay palagi ako nasa library o kaya ay nakikipagkwentuhan sa mga kaklase ko, ngayon madalas akong absent. Paulit-ulit ang lagnat ko at ang matitinding sakit ng ulo na aking nararanasan, hindi na nadadaan sa simpleng pahinga lamang. Dumating sa punto na muntik na akong tumigil sa pag-aaral. Isang buong term akong nawala sa circulation dahil sa panghihina ng aking katawan. Minsan, habang nakahiga lamang ako sa kwarto at naiiyak dahil pakiramdam ko, nagkakatotoo na ang lahat ng sinabi ni Ma'am de la Cruz. Pero alam mo kay istorya, sa kabila ng lahat, napakabait ng Panginoon dahil binigyan niya ako ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Ang teachers ko sa universidad ay naging napaka-considerate. Nung nalaman nila ang sitwasyon ko, hindi nila ako ibinagsak. Ang mga kaibigan ko naman ang naging paa at kamay ko sa klase. Sila ang kumuha ng notes para sa akin at nag-a-update sa mga kailangan kong ipasa. Naging mahirap ang second year college ko. Punong-puno ng pagsubok at pisikal na panghihina. Pero ang pangarap ko maging doktor ang nagsisilbing mitya para hindi tuluyang mamatay ang alab sa puso ko. Sinasabi ko sa aking sarili, Jessamine, kailangan mong bumangon. May mga pasyente pang naghihintay sa iyo sa hinaharap. Fast forward tayo kay istorya.
Third year college na ako. Sa puntong ito ay unti-unti ko ng pilit na ibinabaon sa limot ang masamang hula ni Ma'am de la Cruz. Naging aktibo ulit ako sa simbahan at mas lalo ako nag-focus sa academics. Ramdam kong bumabalik na ang dati kong sigla. Ang katawan ko na dati ay butot balat na lamang, dahan-dahang bumalik sa dating timbang at lakas. Napakasaya ng third year ko. Punong-puno kami ng tawanan ni Mag at ng iba pa naming magkakaibigan. Nakakakuha na ulit ako ng matataas na marka sa mga major subjects namin. Inisip ko noon na baka nga nagkamali lamang si Ma'am o baka naman ang tindi lamang ng panalangin ni na Lola at ni Mama kaya't nalampasan ko ang sumpa. Tila ba tapos na ang lahat ng katatakutan sa buhay ko at dire-diretso na ang biyahe ko patungo sa graduation. Fourth year college na ako noon kay Istorya. Nag-internship ako sa isang malaking laboratorio sa Maynila. Masaya ako dahil isang hakbang na lamang matutupad na ang pangarap ko. Sakitin pa rin ako at aaminin ko, pero manageable na lamang siya. Lagi may baong gamot sa bag ko at sinisigurong may sapat akong tulog para hindi bumagsak ang immune system ko. Isang gabi matapos ang isang nakakapagod na duty sa internship, nagyaya ang dalawa kong kaklase na mamasyal sa Luneta. Gusto lamang naming magpahinga at makakita ng ibang senaryo bukod sa mga test tubes at microscope. Excited ako dahil bihira lamang kami makagala. Nakaupo kami sa may damuhan. Nagkukwentuhan tungkol sa mga plano namin pagkatapos ng board exam. Alam mo naman sa Luneta kay Istorya, marami mga manghuhula doon na palakad-lakad at lalapit sa mga tao para mag-alok ng kanilang serbisyo. May isang matandang babaeng manghuhula na lumapit sa amin. Gusto ko sana siyang itaboy ng isip ko dahil bumabalik ang kaba ko tuwing nakakakita ako ng manghuhula. Pero dahil marespeto akong tao, nanatili lamang akong tahimik habang ang mga kaklase ko ang nakikipag-usap sa kanya. Hinayaan ko silang magpahula para lamang hindi kami magmukhang bastos sa matanda. Magaling si Lola kay Istorya. Alam niya na graduating kami. Nabanggit niya ang mga gusot sa pamilya ng mga kasama ko. At alam niyang taga-probinsya kami. Napahanga ang mga kaklase ko sa kanya. Maya-maya pa'y napatingin si Lola sa akin. Tinanong niya ako kung ayaw ko ba talagang malaman ang aking kapalaran. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko ng oras na iyon kay Istorya. Pero nakita ko na lamang ang sarili ko na iniaabot ang kamay ko sa kanya. Pero pagkahawak niya sa palad ko, bigla niya itong binitiwan na para bang napaso siya. Nagsalita si Lola ng mga salitang nagpatahimik sa aming lahat. Kawawang bata to. Ang tingin niya sa akin ay parang tingin ng isang doktor sa isang pasyenteng wala ng lunas. Bilang medical student, alam ko ang tinging iyon. Naramdaman ko ang isang matinding kaba na parang bumalik lahat ng takot ko nung first year. After ng ilang segundo, hinawakan niya ulit ako. Pero ang tingin niya ay wala na sa palad ko kung hindi nakatingin siya sa aking likuran. May binubulong-bulong siya ang mga salita na hindi ko maintindihan. Parang ibang lengguwahe na hindi ko pa rin narinig kailanman. Tumaas ang balahibo ko at pati na rin mga kaibigan ko'y natakot na rin sa ginagawa ni Lola. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aming paligid kahit alam nating lahat na napakainit sa Maynila kapag kagabi. Pagkatapos niyang bitawan ang kamay ko, biglang gumaan ang aking pakiramdam kay Istorya. Tila ba may isang napakabigat na sako na inalis sa balikat ko. Ang sumunod na sinabi ni Lola ang nagpatahimik sa mundo ko. Yung babaeng nang hula sa iyo noon, Neng, nandito siya kanina. Naramdaman niya na hinawakan kita. Ang sabi pa ni Lola habang nakatingin sa bakanteng espasyo sa likod ko. Nabigla ako ng husto. Paano nalaman ni Lola na may nanghula sa akin noon? Hindi ko naman naikwento sa kanya ang tungkol kay Ma'am de la Cruz.
Describe ni Lola ang itsura ni Ma'am de la Cruz ng saktong-sakto. Kahit wala naman akong ibinibigay na detalye sa kanya. Ang sabi ni Lola, gusto niyang kunin ang espiritu mo dahil anak ka ng araw. Masigla kang bata at mapayapa ang isip mo. Kaya inuubos ka niya magmula no magpahula ka sa kanya. Ipinaliwanag sa akin ni Lola na ang tunay at mabuting manghuhula hindi dapat nagsasabi ng masama sa paraang nananakot. Dapat daw ay dinadaan ito sa panalangin para hindi lalong paghinaan ng tao. Ang sabi ni Lola, nung naniwala ako sa hula ni Ma'am, parang binigyan ko siya ng permiso na pasukin ang buhay ko at ubusin ang lakas ko. Yun pala ang dahilan kung bakit ako nanghina nung second year. Ang panghuhula raw ay dapat ginagamit sa mabuti dahil regalo ito. Sobrang pasalamat ko kay Lola dahil nung abutan ko siya ng pera, kahit malaking halaga pa ito, hindi siya tumanggap. Binigyan niya pa ako ng isang maliit na bagay. Isang pangontra raw na para hindi na muling makalapit pa ang masamang espiritu ni Ma'am de la Cruz. Mula ng gabing iyon sa Luneta, naramdaman ko ang isang matinding kaligtasan. Nawala ang lahat ng sakit sa aking katawan. Naging mas masaya ako at masigla at ang focus ko sa board exam ay naging 100%. Ang mga kaklase ko ay nagulat sa biglang pagbabago ng disposisyon ko. Pero hinayaan na lamang nila ako. Kay istorya, proud kong sasabihin na graduate ako bilang cum laude at napasama sa National Board Top Notchers sa aming board exam. Lahat na masamang hula, ang pagbubuntis na maaga, ang hindi pagtatapos at ang malubhang sakit ay hindi nagkatotoo. Ngayon habang nagtatrabaho ako sa isang ospital, nakakalimutan ko na ang tungkol sa mga anting-anting. Pero ang pananalig ko sa Panginoon ay mas lalong tumibay. Ang kwento kong ito ay paalala sa lahat na ang ating tadhana ay hindi nakasulat sa guhit ng palad o sa sinasabi ng ibang tao. Ang buhay natin ay regalo galing sa Kanya at tayo ang may hawak ng panulat kung paano natin ito tatapusin. Gumagalang, Jessamine. Jessamine, at sa lahat ng ating mga kaistorya, huwag nating hayaan na ang guhit ng palad o ang mga sabi-sabi ng iba ang magdikta ng ating hangganan. Ang tadhana ay hindi isang rehas na nagkukulong sa atin, kundi isang kalsada na tayo mismo ang naglalatag sa tulong ng ating pagsisikap at pananalig. Gaya ng sabi ng lola mo, ang buhay ay bunga ng ating mga desisyon. At sa iyo naman, Doktora Jessamine, saludo ako sa iyong katatagan. Ginamit mo ang iyong karanasan para mas lalo maging mabuting manggagamot na mayroong malasakit sa kapwa. At sa ating lahat, laging tandaan na hanggat may pananampalataya tayo sa itaas, walang sumpa o hula ang mas malakas kesa sa liwanag ng ating mga pangarap.